Being unbreakable is a profound perspective that shapes how we approach challenges. It reminds us that even in the face of difficulties, we are held by an unwavering source of strength. Just like any other, we too draw courage from faith when overcoming tough situations. A strong spiritual foundation provides resilience in navigating uncertainties, grounding us in a higher purpose. Daily practices like prayer and meditation reinforce our sense of security, fostering an unbreakable connection with God. But still, the question remains, how might the concept of being unbreakable in God provide solace and resilience to those facing challenging circumstances? Join our circle as we share points in Unbreakable in God's Hands today on Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, atong makauban karon sa kapinasahi ang atong amahan sa mga literature evangelist, ang atong publishing director sa South Philippine Union Conference, Pastor Nildo Mamak. Good morning, Pastor. Good Welcome. morning, Pastor. Good morning, Sir Wing, Ma'am Charm. Good morning. Magikalipay, Pastor, ikaw nakig-uban ka nato karong Yes. buntagon, thank you. no? Thank you for having me this morning. Thank you Amen. very much. And atong topic mga kapaglaom is unbreakable in God's God's hands. hands. Unbreakable. Ganang ko sa word nga unbreakable. We have to declare nga unbreakable kita. Correct. Diha sa Ginoo. Pastor, unsa maning kaning concept sa unbreakable in God's hands? Sometimes manggod kay kanang kung kinahanglan jud nato ni siya i-inject sa atong self ba nga para nga mulahutay ta sa mga pagsulay sa kinabuhi kay ingon pa nila nay karuhay, nay kaharuhay, nay kahayahay, Kalisod. napoy kalisod o kapildihan sa atong mga kinabuhi. Both are really are factors nga mo grow kita spiritually, socially, emotionally ug sa tanang aspect sa atong kinabuhi. But how this unbreakable in God's hands concept influence us nga ma-face atong mga challenges. Yeah, thank you so much, Ma'am Charm, sa gapo kayo nga pangutana kay kana magumpulo nga unbreakable. Grabe gina ka lisod nimo imagine nun bitaw. Ibunal-bunal ka, lambos-lambos kay ayo di jud ka mabuhak. And you know, I have a recent experience nga di na ako mo palit og bag. Na traveling ba, trolley ba? Pero gi-demonstrate sa ako ang Gitunuban. gitrub-tunuban, giyatak-yatakan, gilikod-lingkuran, gitungtungan, ko grabe di masayon eh. Nakapalit yun. Nakapalit ko. Unbreakable gyud ito. Unbreakable gyud ang ambot lang og hantong pero ang kinini ang manggod nga concept kinahanglan tag foundation. Kining foundation manggod importante gini nga atong masabtan sa mga construction bitaw sa mga structure, building, ang foundation is very important. So sa ato ang pagtuo mga kapaglaom, Ma'am Charm, Ma'am Sherwing, ato ni siya nga madawat nga concept kung ato nasabtan ang foundation. Sa atong pagtuo, When you talk about foundation, Pastor, katong Word of God, katong kanang kumbaga ang mga prinsipyo sa Ginoo nga gisilsil kaniya kanato sa matag adlaw diya sa pagbasa sa Bible. Yeah. So, importante gina, Ma'am Charm, kay kung dili gid nato masabtan, sayo na gid nato ni sibiyaan ni konsepto. Pero kung nasabtan nato pinagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagampo, and then reading those Bible heroes nga ato bitaw nakita ang ilang kinabuhi nga arang gyud makalilisang o kita pa nakasinati bungkag na gid ta. But they are always safe in God's hand. Wala gid sila mabungkag ang ilang pagtuo diha sa Ginoo because they have a solid foundation nga nakabutang silang konsepto silang kinabuhi. Yes. Sa Bible, Pastor, may hisugot magina. Kinsam ng mga tawhana nga atong makita diha sa Bible. Yeah, pitindaghana gini sila. That in fact, naagi na yung mga Bible stories din nga maghilak ka, mamati o magbasa bitaw. Ilang karakter Pero nila, usa ni ini ganahan ko ni Abraham. Abraham. Ano si Abraham, Pastor? Kay sa ako lang ha, akong nahunahunan si Abraham, father of all nations, pero unsa gyud ang pinaka trying moment niya nga nahimo siyang nagmanuogon bisan og murag feeling nako unsa kay iyang panahon ba nga grabe ang iyang
pag-experience og pain nga nahimo siya unbreakable. Iya katong gi request sa Ginoo na siya mando sa Ginoo nga ihalad niya iyang bugtong anak. Pinangayo ba gitong anak? Unexpected ba gito kay surrender naman to sila. Kay wa na good gawas nga minopos, hingkupos na purgoro. So, pero gitagaan sa Ginoo. Unfortunately, ang Ginoo, usahay di masabtan bitong plano sa Ginoo. Ipa-offer ang iyahang anak. And it was a very breakable experience. Alam man ka, bugto ni mong anak, ikaw ang mo-offer. Imo pa yung duslakon kaya sa una, di ba? Yeah. Okay lang, tag imo lang ito. Imo na. Pero kanang ikaw pag yun mo perform mismo, grabe na. Oh, grabe o niya. Ang process bitaw pagmando sa Ginoo, ang emotional pain, ang social kay ang iyang asawa sa raw ba ni pabaw ang i-offer iyang anak. Kay kung gipahibalo to ang asawa, di man gito mahitabo. Away to, Ay, mag-wild to. grabe away. Oh, wild to. Gawas di nga sa ma-break yun. ang iyahang pagbati, ma-break ang lahang relationship. Grabe gyud. Pero pastor, wala Yes. gid nagbagulbol si Abraham atong nga time nga kanang naman ginang for example magluto na magyaw-yaw mo mga anak ang iyang kuan sitwasyon wala gid yung Sa akong imagination gani, murag si Abraham nang tanag si nga Ginoo, wa ka masayop. Anak ka, dili ka. Musikan tanang karnero na ko Ginoo, tanang hayop, okay ra na siya. Basig na sayop ba, pero ang record sa Biblia, wa gyud siya likramo. lagi no. Grabe ba? oo. Kuan yun ang obedience, Pastor, ba? Nga nang dako kay siyang factor sa atong pagtuo sa Ginoo if we obey. Kanang Yeah. mingon niya, trust and obey for there's no other way. Oo, nya imagine ha. Dili biya sila nag-abot nga diha tungod na silang balay ang iyang katugi pa-offer ang iyang anak siya sa nagbaklay pa sila. Layo pa. Grabe pa binaklay So, ay. ginahuna-huna pa niyaw. One step, huna-huna. Another Yes, step. Og madayon Ilog ni. siguro yung huna-huna. Og madayon ni makulatahan ko sa kong asawa ni. Gawas pa niya na sa wing. Oo. Sa pagpanglakaw nila mga scholars, Bible scholars, ga-explain sila nga many times it was at kining crying moment ni Abraham. Alam mo kayo mong anak o niya gipungutan na pag siya pa ready na ang halaran asa man ang karnero. Kana ba pinakasakit yun na. Oo. Pastor, there are those Bible stories po like Daniel, gabi po to ilang pero gyapon sila di ba kan three friends, Daniel and three friends wala gyapon sila na nabuak ang ilang kumbaga wala na bulag ang ilang pagtuo di sa Ginoo bisan sa mga trials. Imagine katong atong gipasulod siya sa lions den, katong gisulod ang iyang friends sa fire. Grabe gyud to pero Grabe. and actually mga kapaglaom ang kumubasa kag Bible naa diha ang mga living testimony kung giunsa sa Ginoo sila pag-atiman, pagpangga og pag kanabang pag luwas gikan sa mga katalagman. So Pastor, there will be viewers right now who are listening to you. How can we make ourselves, you said kinahanglan tag foundation, but how can we, sometimes Pastor ang tao kanang malimtanon ba? Yeah. Di ba ka na mag-pray ta mo, claim ta sa mga trials mo ni pagka unahan after mga pila lang minuto may sab na pod kay grabe gyud ang tao ka mabalakon. Unsaon na to Pastor nga maghimo gyud tang magmalig-on sa pagsalig sa Ginoo nga mahimutang unbreakable diha sa iyang kamot. Yeah, thank you Ma'am Charm. Actually usa sa mga pamaagi kung saon nato nga mapkupta nato kanunay ang pagtuo diha nga ang Ginoo dili ginubiya sa ato is spiritual discipline. Oh, ganan ko ana. Spiritual discipline, it involves prayer. Naadya kay regular prayer, schedule, reading the Bible, the spirit of prophecy. So, usa na siya ka pamaagi nga diin ato ma-refresh tong mind. Tinuod to Ma'am Charm nga usa gani malimbot ang kita sa unang usahay dita usahay. So mao na ang Ginoo, we are reminded from day to day kabantay ta nga natay daily worship. Oo, morning and evening. It is one way of helping us nga mahinumdum ta kanunay kay kini magong problema nga makabungkag sa atoa, makapalayo sa atoa. Mo come in siya any time of the day. Oo. Mo na nga to end the day, to begin the day with God, it is one way of keeping us in the promises of God na dili gid ta mabungkag.